Naku, uminit away, Sen Aimee, hinamon ng Malacanang, sino ang buwayang mastermind na tinutukoy mo? Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pagre-react lang tayo dito sa patungkol dito kay Senator Aimee Marcos. Ayan, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Sir Donmar TV. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Donmar TV, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Donmar TV. Ipagpatuloy natin. Itong si Senator Aimee Marcos ay hinamon ng Malacanang. Okay? Alam na natin kung sinong naghamon dito. Duda ako rito, si Auntie Claire Castro na naman ito. Ano ba ang hamon ng Malacanang? Sabi ng Malacanang, Malacanang has challenged Senator Aimee Marcos to formally file charges before the Office of the Ombudsman or the Department of Justice o DOJ against the alleged buwayang mastermind. Buwayang mastermind. She linked to the flood control scam. Sabi dito sa caption, sinong buwayang mastermind? Sino yun? Palace dares Aimee Marcos to file raps in flood control scam. So ang Malacanang pa ang nagsasabi, sino ba ang buwayang mastermind? Nagtatanong sila dyan sa Malacanang. Di sino pa ba? O tanungin niyo mga sarili niyo. Buhayang mastermind, parang hindi pa nila. Pa ako nagets ko na kagad eh. Basta pag nakakarinig ako ng salitang buhaya, may pumapasok agad sa isip ko eh. O sino mga katunay? Kayo nga comment kayo sa comment box. Ang mananalo ng 5 pesos. Diyan, sino ba ang mastermind? Baka nasa harap nyo lang. Kasi po, binalita po ito ng politiko. Tapos ngayon, hinahamon na nila itong si Senator Aimee Marcos. Ako nga sa totoo lang, bilib na bilib ako dito kay Senator Aimee. Kasi kapatid ito ng presidente. At alam ko naman, ako in my own analysis, dahil magkapatid itong si Senator Aimee at si BBM, hindi iyan aaminin ni Senator Aimee na ang mastermind sa ang buwayang mastermind dito sa flood control, hindi niya aaminin yan na si BBM. Mas aaminin pa ni Aimee Marcos na si Martin Romualdez ito. Yan ang analysis ko dyan. Ako sa akin lang sa totoo lang, mahirap talaga yung sitwasyon na ginawa ni Senator Aimee. No? Talagang pinakita ni Senator Aimee na parang yung kasabihan na mas importante ang bayan kaysa pamilya. Kumbaga, magiging pangatlo ang pamilya. Siyempre, una ang Diyos, pangalawa ang bayan, pangatlo ang pamilya, di ba? Parang mas binigyan ng priority ni Senator Aimee ang bayan, di ba? Siyempre, una ang Diyos. Kumbaga, yun ang maganda eh. No, na mas nararamdaman mo yung nangyayaring hirap sa mga Pilipino. Yun ang kailangan natin doon. Kahit although sabihin natin na magkapatid sila, pero magkaiba sila ng prinsipyo. Yun ang pinagkaiba talaga nila. Si Senator Aimee, mas nararamdaman yung mga taong nasa baba. Diba? So ang nangyayari, parang hindi kinukonsinte ni Senator Aimee lahat ng mga nangyayaring hindi maganda ngayon sa gobyerno. Diba? Kahit mismo siya ay nakikita niya na hindi na tama. 'Di ba? Kumbaga, hindi naman siya yung para awayin niya yung kapatid niya. Dito lang kasi lagi naman sinasabi ni Senator Aimee na lagi niyang gustong dalhin si PBBM sa tama. Gusto niyang ilayo sa masasamang barkada. Sa mga masasamang nakaikot sa kanya. Yun ang laging sinasabi ni Senator Aimee bilang kapatid. Siyempre, alam natin na may sabi-sabi na talagang parang pinagbilin nga si BBM kay Senator Aimee
na pinagbili ni Apo Lakay na huwag pababayaan si PBBM. Siyempre, bilang kapatid, pag nagbilin sa'yo ang tatay mo, nanay mo, ganyan, huwag pababayaan ang kapatid mo. Diba? Alam naman natin, bago mawala si Apo Lakay, nagbilin kay Senator Amy, ginagawa lang ni Senator Amy kung ano yung pinagbilin ng tatay niya para sa kapatid niya. So, syempre, nakikita ni Senator Amy na meron ng hindi tamang nangyayari, so gusto niyang itama. Kaso nga lang, ang problema, sa kagustuhan niyang itama yung mga pagkakamaling nangyayari, si Senator Amy yung lumalabas na masama. At meron pang mga nakikisawsaw sa kay Senator Amy sa ano ng magkapatid. Di ba? Auntie Claire. Nanghihimasok pa, di ba? Lagi namang sinasabi yan ni Senator Amy na meron talagang malaking korupsyon dyan sa flood control. Tapos, alam ni Senator Amy na si Martin Romualdez po ang dahilan bakit nagka-watak-watak ang unit team na binuo nila. Kasi, ang author naman talaga niyan sa unit team na yan ay si Senator Amy. Siya naman talaga ang kumbaga nagpakilala kay BBM to VP Sara. Oo. Kasi ang magkaibigan dyan si Senator Amy at si FPRRD. Okay? At naging kaibigan na rin ni Senator Amy itong si VP Sara. Oo. So siya ang nag-convince kay VP Sara na maging running mate ni BBM. Kaya sa nangyari talagang mas affected si Senator Amy kasi siya yung parang naging dahilan eh. Sinisisi niya yung sarili niya, siya yung naging dahilan kung bakit nakulong si PRRD, na sana kung hindi na lang niya inilapit si BBM dun sa kay BP Sara, hindi na magkakaganito. Kung naging mayor na lang si BP Sara sana, si PRRD okay lang, nandoon pa rin sa Davao. 'Di ba? Ano-ano na lang, papahinga-pahinga na lang, papasyal-pasyal na lang, hindi nakakulong. Tapos si BP Sara, hindi ganito na ginaganto nila, pinagtutulungan. Siyempre nai-stress na sa kanya yung ano eh, na parang sinisisi niya yung sarili niya, nasa kanya yung kagagawan. At syempre, sa nangyayari din sa kapatid niya, parang sinisisi niya rin na parang hindi niya mailayo sa masasamang espiritu ng kapatid niya. Yun ang talagang nag-guilty sa kanya talaga. No, kaya naiintindihan natin si Senator Amy, kaya ganito magsalita, no, syempre. Mahirap sa sitwasyon niya yan eh. Sinusuyo nila yan sa Davao noon. Pumunta sila ng Davao, tapos sinabihan nila si VP Sara na ikaw ang magiging presidente. Tapos si Bongbong ang vice president. Yan ang pinakaunang idea ni Amy Marcos. Kasi Paano gano'n na lang, no? malakas naman talaga si VP Sara at that time. Siya yung laging nag-number 1 sa ratings. So ayaw ata ni BP Sara. Tapos, sabi ni VP Sara, ayaw niya. Yun. Kasi Ayaw si ni VP Sara, hindi man siya hungry sa power. Oo. So si BBM at si Amy, kahit anong sabihin ninyo kay Amy, kung anong itawag nyo kay Amy na manggagamit si Amy, ginamit ba niya si VP Sara? Ang point is, kasi ayaw tumakbo ni VP Sara bilang presidente, sinusuyo pa rin nila si VP Sara. Sinabihan nila na kung ayaw mong tumakbong presidente, si BBM na lang ang presidente, tapos ikaw na lang ang vice president. Yun po ang nangyari. Ayaw pa rin ni VP Sara. Pero, iniisip rin ni VP Sara na si Tatay Digong ay, paalis na ng Malacanang kasi magsi 6 years na. Tapos na yung termino. So, si VP Sara, dahil concern siya sa mga Pilipino, at ayaw niyang maging presidente kasi hindi naman siguro daw maganda na parang hungry for power ang mga Duterte kasi galing pa sa tatay tapos ang anak naman ang presidente. So sinabi ni VP Sara, okay, kasi maganda naman ang pamamalakad ng mga Duterte ang kanyang tatay, edi sabi ni VP Sara, para matuloy ang mga magagandang ginawa may ni continue. Tatay Digong, ang kanyang ama, at mapagpatuloy pa yung mga plano ni Tatay Digong, sige, may usapan tayo. Tatakbo akong vice president, makipag-tandem ako kay BBM.
Magpasalamat nga sila, buti hindi pumayag si BP Sara tumakbong presidente. Doon sa inaalok nila. Kung siya yung tumakbong presidente, nako, malamang ko, dire-diretso pa yan. Malamang ko, hindi na mag-aano yun. Pero mas maganda, kasi syempre, pag nakita natin na maganda naman ang pamamalakad ni BP Sara, syempre, manghihinayang tayong palitan siya. Kasi kapag merong isang politiko na maganda yung nagagawa niya sa bansa niya, o sa sinasakupan niya, kailangan pa ba nating palitan? Kailangan pa ba nating magtiwala sa iba? Syempre, hindi na. 'Di ba? Halimbawa, yung mayor mo, maganda naman ang ginagawa sa lugar mo. O, 2 termino na siya, o sa isang termino niya pa lang, maganda na yung pinapakita niya, malaki na itutulong, mas malaki yung pinagbabago, nagiging maayos. Syempre, parang sa susunod, pag magkakaroon ng eleksyon, mas gugustuhin mong siya uli ang iboto mo. Kung sakasakali, pero sa pagiging presidente naman kasi hindi mangyayari yun. Na siya uli ang iboto. Pero na lang kung magkakaroon ng yung mga prime minister, ba yung mga butuhan na gano'n? Chacha ba yun? Kaya mas maganda pa naging presidente si BP Sara, gano'n, no? Saka magkaroon ng mga chacha-chacha na yan. Para hindi na siya matanggal sa pwesto. Pero syempre tayo, pag napapalitan si BP Sara, siya yung presidente, matataas na yung termino niya, syempre hahanapin pa rin natin yung alam natin na kadikit ni BP Sara, yung katulad din ng prinsipyo ni BP Sara. Pero mas maganda rin yung nangyari ngayon kasi nagkapalit sila ng si BBM ang presidente, si BP Sara ang vice president, mas nalaman natin yung ugali talaga, di ba? Kasi kung si BP Sara ang presidente, naging maayos siya, tapos isa naman na magiging presidente, baka si BP Sara naman na ipakulong nun. Di ba? Nakikita naman natin ngayon, kita mo naman kung paano nila tablahin si BP Sara. Kaya mas maganda, maaga pa lang. Talagang siguro yung tadhana na ang gumawa ng paraan para bago ka maging presidente, parang si BP Sara, parang bago ka maging presidente, mas maganda linisin mo muna ang mga taong nasa paligid mo dahil hindi lahat yan kakampi mo. Yeah. In that way, si BP Sara, tulong talaga yan. Number 1, tulong talaga yan ni BBM. Kasi kung hindi po makipag-tandem si BBM dito kay BP Sara, hindi talaga mananalo si BBM kasi malakas talaga si Leni Robredo at that time. Sa totoo lang ako ramdam ko talaga kung naglaban si Leni at saka si BBM sa pagiging presidente noong 2022, no? May posibilidad na matalo si BBM ulit kay Leni. 'Di ba? Kasi nga nung vice president nakita naman natin tinalo ni Leni kasi yun na yung pinakasagad ni BBM na boto. Yung mga lumabas na boto niya noong 2022. So, kung sila lang dalawa at walang BP Sarang mai-involve dyan, medyo delikado kasi si BBM. Siyempre, kumbaga isinama nila si BP Sara dahil alam nila na malakas ang pundasyon ni BP Sara. Kahit papaano maraming supporter ang mga Duterte. Kaya nga naging presidente si PRRD. Di ba? Pwedeng sumama yung mga supporter ni BP Sara doon sa supporter ni BBM, kaya lalong lumobo. Yun ang pinakamalakas na pinanlaban nila kay Leni, kaya hindi nakaporma si Leni. Pero kung si BBM lang laban kay Leni, si Leni ang presidente natin ngayon. 'Di ba? Si Leni. Sabi nga ni Leni siguro sayang, sabi ng mga taong nakiigot kay Leni. Kaya siguro nagagalit yung mga dilawan tsaka kakamping kay BP Sara dahil sumama ka pa kasi diyan kay BBM kaya natalo kami. Kung hindi ka nag-vice dyan, di panalo sana sila. And remember, noong 2016 election, hindi talaga nanalo si BBM kontra ni Leni Robredo. Oo. Okay? Pina-recount pa yan ni BBM. Kung matatandaan ninyo, sa kanilang pagkagahaman sa kapangyarihan, pina-recount nila. Hindi nila matanggap na natalo sila kay Leni Robredo. Anong nangyari? Pag-recount nila, natalo pa rin si BBM sa pangalawang counting. So, kailangan talaga nila si BP Sara na magiging running mate. Oo. So, yun. Para maging patay. Ang nangyari. Kaya talaga mas kinumpinsi nila si BP Sara noong mga panahon na yun Nanalo. Tapos, itong effort ni Amy Marcos na magtandem kasi utang na loob ni Senator Amy itong si BP Sara na nagpanalo sa kanyang kapatid, nagalit itong si Amy kasi sinira lamang nitong Martin Romualdez na ito. So, ako mo simula nang pumasok sa pagiging speaker si Tambi, no? Nagkagulo-gulo na yung sitwasyon. Pero nung wala pa siya sa eksena, tahimik
Bakit pa kasi sumingit-singit yung tao na yan? Grabe. Duda talaga ako na ang sinabi niya, buwayang mastermind, wala nang iba. Kahit naman sinong tanungin mo, taong bayan. Galit nga ngayon ang taong bayan, bakit hindi pinatawag si Martin Romualdez na siya man ang speaker at that time dito sa flood control na anomaly na ito? Diba? So, wala, no wonder na si Senator Aimee, sinabi niyang buwayang mastermind. Tapos kayong mga nasa Malacanang ngayon, tatanungin nyo, sino ba ang buwayang mastermind? Tanungin nyo nga yung sarili ninyo. Sige, tanungin nyo si BBM. Kasi ang hirap. Nag-blind item pa kasi si Senator Aimee. Siyempre, di sasabihin ni Senator Aimee, no? Kasi siyempre, ayaw niya makasakit ng damdamin. Dito sa mga minions, dito sa mga galamay ni BBM dyan sa Malacanang. So, si BBM, anong nangyari? Diba? Nasira ang pangalan ni BBM dahil rin sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Oo, sayang talaga yung ano nila, no? Binuno nila, no? Sa tagal ng panahon na ang mga tao nagalit sa kanila, no? Tapos ito, nakabawi na naman sila nung nakaraan at nanalo siya bilang presidente, sayang hindi niya iningatan. Pero kung iningatan niya siguro, no? Maganda pa rin na naging pamamahala niya ngayon. Sigurado, malakas pa rin siya. No, sigurado mahal pa. Mas mas lalong dumami ang sumimpatya sa kanya, kaso nga lang mas parang nagpadala sila kay Tambi. Yung pansin ko kasi simula na pumasok si Tambi, nagkagulo-gulo na sila diyan. O sino pa ba yung mga pumasok diyan, di ba? Alam ko ang frustration ni Senator Aimee. Ito na yung pagkakataon para ibalik ang pangalan ng mga Marcos. Pero anong ginawa ni Martin Romualdez? Sinira niya. Tanggang nasira na rin si BBM. Tingnan nyo ang kalagayan ngayon ni BBM. Di ba? May rumors sa stage 4 na yan. Ayoko maniwala pero kumakalat na yan . Tingnan nyo. Si BBM ngayon, wala na sa matinong isip. Kapag i-interviewin siya sa media, nagtitrending talaga. Kasi walang sense yung mga pinagsasabi ni BBM. Wala talagang Parang sense. nabubulol-bulol Okay? din siya. So, ayan. Kayo mga audience ko dito sa Don Mar TV, anong masasabi nyo tungkol dito? Ayun, natating nato ngayon ng video na nagbula kay Malacanang Watch 2024 at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Don Mar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.